Welcome to K-Catalog. Level 3, Unit 15, 말하기. Nasa page 195 po ng textbook. Number 1. 고민이 있는 아나이스 씨가 선배에게 조언을 구합니다. So, si Anais daw, who has a concern or meron siyang wino-worry kay Sonbe, ay nangihingi siya ng advice. So, she's asking for advice, no, kay Sonbe. So, tingnan natin yung kanilang usapan. Sabi ni Anais, 선배, 잠깐 얘기 좀 할 수 있어요? 선배, can I talk to you for a moment? Pwede po bang makipag-usap kahit saglit, 선배? Sagot si 선배, 안 그래도 커피 한잔 하려던 참이었어. 왜? 무슨 일 있어? Sabi niya, I was just about to have a coffee. Why? What's going on? Yan yung sagot niya, no? So again, no, yung 으려던 or 려던 참이다, ginamit siya dito, no? Again, ano ibig sabihin niyan? I was about to. So, yung sa Tagalog, no, tamang-tama or sakto. Parang yung telepathy, no? So, kung check natin yung ano nila, setting nila dito, parang pwede natin isipin break time nila, no? So, sakto. Pareho silang may konting oras. And then, sagot si Anais ulit. 아니, 저 요즘 한국어 실력이 통 늘지 않은 것 같았어요. 단어장도 많은데 외우자마자 금방 잊어버려요. 어떡하죠? So, ano sabi niya dyan? Kasi po, nowadays, yung aking Korean language, parang hindi siya nag-i-improve. So, madami akong minemorize na words, pero as soon as na-memorize ko na siya, nakakalimutan ko na agad. Okay, so again, no, yung jamaja, as soon as. Pagkatapos na i-memorize, maya-maya lang, di niya na naman maalala. 어떡하죠? So, paano na kaya yung gagawin ko? What should I do? Okay, so next, sagot si 선배. 공부를 해도 실력이 안 늘어서 고민이구나. So, parang sabi niya, nag-aaral ka pero hindi nag-i-improve yung iyong skills. So, yun yung worries mo pala. Or yun pala yung concern mo. So, parang kinonfirm lang ni Sonbe, no, kung tama ba yung pagkakaintindi niya dun sa sinishare ni Anais. Then, sagot si Anais, 네, 맞아요. 계속 제자리 걸음을 하는 것 같아요. So, again, dito yung 제자리 걸음. So, it's like you're standing still. Okay? So, parang naglalakad ka, feeling mo naglalakad ka, pero hindi ka naalis dun sa kinatatayuan mo, no? Yan. So, sabi niya, tama po. Para akong naglalakad, pero hindi ako makaalis sa kinatatayuan ko. Yan. Tapos, dito, sabi ni 선배, 내 생각에는 무엇보다 꾸준히 하는 게 제일 중요한 것 같아. 매일 예습하고, 수업 후에 바로 복습하고. So, dito binigay niya na yung advice niya. Sa tingin ko, pinaka-importante sa lahat is yung tuloy-tuloy ang pag-aaral, no? Or consistency. So, dito yung 꾸준히 하는 게. So, it talks about consistency. Yan. So, yun daw yung naisip ni Sonbe na pinaka-importante. And ito yung ano niya, no? Isa pa sa mga sinabi niyang advice. 매일 예습하고. 예습, it means yung pre-study. Okay, so 복습, yung review. 예습, pre-study, no? And then, 수업 후에 바로 복습하고. So, nandito naman yung 복습. So, 예습, preview or pre-study. And then, sabi niya, pre-study ka. Pagkatapos ng class mo, 바로, right away, 복습해요. Or 복습하고. So, nag-end siya with go na ending, no? So, 복습하고 again means review. Okay? Kasi 'di ba, hindi naman tayo palaging ganito, no? Hindi tayo minsan diretso na sa klase, walang pre-study. Tapos pagtapos ng klase, wala na ulit, okay na. Kung ano na yung natutunan natin, bahala na kung ano yung mag-stuck, no, or mag-stay. So hindi natin i-review minsan. So ito yung advice ni Sonbe. Pre-study, pasok sa klase, pagkatapos ng klase, review kung ano yung inaral. Which is ito naman talaga yung dapat, no? Okay, so next, sagot si Anais. 선배, 좋은 말씀 고마워요. 선배 말씀대로 한번 해볼게요. Yan, so nagpasalamat na siya. Thank you for your kind words or thank you sa magandang sinabi mo. And then sabi niya, just like what you said, no, I'll try to do it. I will try to do as you said. Yan. Okay, so kung ano yung sinabi mo, yan, try ko siyang gawin. So ito yung usapan nila for number 1, no, yung nasa conversation mismo. So try natin number 2, same lang. Gagawin lang natin. So dito, yung 단어장도 많은데 외우자마자 금방 잊어버리다, naka
present tense lang siya, no? 잊어버려요. Ayan. So, tayo dito, as is lang, and then, yung 잘못, not 잘못, 말을 못하다, magiging 못해요. Present lang din. Okay, present tense. Tapos, dito, yung 매일 예습하고 수업 후에 바로 복습하다. So, nag-end lang siya sa go. So, tayo din, yung 매일 있었던 일을 읽기로 써보는 것도 좋다, magiging 좋고. Okay? So, ano naman yung sinabi ni Anais dito? 하고 싶은 말이 있어도. So, kahit na may gusto akong sabihin, 자신이 없어서 말을 못해요. So, wala akong confidence na gawin yon or sabihin yon. So, naisip kong sabihin, kaya lang hindi ako confident sa sarili ko magsalita. Hindi ko na lang nasasabi. So, parang ganun yung gustong i-share ni Anais dito. And then, yung advice ni Sonbe this time, 매일 있었던 일을 읽기로. So, yung 읽기, para siyang diary. Okay, so sabi kung ano yung nangyari sa araw mo, isulat mo siya. Yan. 써보는 것도 좋다. Okay, so yan yung advice. So now, punta tayo dito sa number 2. Sabi sa instruction natin, 아래 상황에 맞게 조언을 해보세요. So again, 조언, it means advice. Okay, so binigyan tayo ng dalawang situation. So, match natin yung situation dun sa i-advise natin. So, again, yung gomin, yung concern or worry. And then, 주원, advice. So, yung first one, 한국어 실력이 늘지 않는다. So, parang yung gomin ni Anais, no? Hindi nag-i-improve yung Korean language skills. So, ano kaya yung magandang i-advise bukod dun sa sinabi ni Sonbe? Another one, 잠이 잘 안 온다. So, ito naman, hindi makatulog, no? 잠이 잘 안 온다. So, parang insomniac na, no? Or hindi makatulog. So, ano yung pwedeng mga i-advise? So, gawin natin tong una. 한국 실력이 늘지 않는다. Ang naisip ko dito is, yung, if possible, yan, as much as possible, kung pwedeng makipag-usap sa mga Korean, no? So, yun ang gawin mo. So, pag mahiya, okay? Pag nakakita ka ng adyuma, yan. So, makipag-usap. Kasi hanggat hindi mo siya na-apply, hindi mo siya nagagamit, alam mo nga, pero hindi mo naman nasasabi, hindi mo nagagawa, hindi mo na-apply, nandun lang yun, stagnant, no? So, yan, isa sa mga advice ko, no? 가능하면 한국 사람들과 자주 대화하고, yan, madalas na makipag-usap sa mga Koreans. Tapos ito, no? shadowing도 해보고. So, ginaya ko yung ending ni Sonbe, nakagulang yung ending ko, no? Or pwede din naman, 해보세요. Okay, kasi 주원 advice naman yan. So, dito, sige, natin. Pwede siyang end with 해보세요. Oh. 해보세요. Kaya pwede ding 하는 게 어때요? Kasi nga nag-ano ka advice or suggest, no? Or 어떨까요? Pwede. So, you have to be creative kung paano mo i-end as long as you're advising. And then, so, yung shadowing, ano ba kasi yung shadowing? Yan. Yung ginagaya mo yung sinasabi. So, for example, manonood ka ng short clip ng Koreans. So, kung ano yung sinabi nila doon, pagkasabi, post mo, tapos, gagayahin mo. Okay? Para ma-practice mo yung speaking and yung pronunciation. Shadowing. And then, another one, dito tayo kay 잠이 잘 안 온다. So, pag hindi ka naman makatulog, ano naman yung mga pwedeng gawin? Ito naman ang aking suggestion. So, wag nang mag-cellphone bago matulog, no? Or sa pagtulog kasi, 'di ba, nowadays, instead na dati TV, 'di ba, pampatulog yan TV, radio. Pero ngayon, cellphone na, puro smartphone na, no, bago matulog. Kahit ako hanggang ngayon ganun pa rin. So, yan. 잠자리에서 스마트폰을 사용하지 않고 자기 전에 따뜻한 카모마일 차를 마신다. Okay, so dito in-end ko with niyunda-nunda yung aking sentence. Okay? So, again, pwedeng 마시세요, 마셔보세요, 마시는 게 어때요? Yan. So, any ending na pwede natin gamitin, okay lang. As long as we are advising. Okay? So, 잠자리에서 스마트폰을 사용하지 않고. So, ito galing to sa Unit 14, if maalala nyo. Okay? And then, 자기 전에 따뜻한 카모마일 차를 마신다. So, this is Level 3, Unit 15, Malhagi, speaking part ng textbook.
And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.